Hello, hello mga ka-Asialink and welcome to Asialink TV, ang palabas tungkol sa mga simpleng simula hanggang malalaking tagumpay. At sa episode natin ngayon, isang kwento ng pagbabalik, pagbabago at bagong simula ang ating maririnig. Kilalanin natin si Mr. Artemio Cebreiros, isang dating guro sa South Africa na piniling bumalik sa Pilipinas para magtayo ng sarili niyang mga negosyo, isang sari-sari store at milk tea shop. From classroom to counter, mula sa pagtuturo hanggang sa pagnenegosyo, alamin natin kung paano niya ginamit ang disiplina, sipag at savings para makapagsimula muli. This time, sa ating inang bayan. Oh, tara na mga ka-Asialink! Ako si Artemio Docena, isang OFW, dating professor sa University of Rizal System, tapos nakaipon ng pera, naging businessman. Nagkaroon po ako ng chance makarating sa ibayong dagat sa bansa ng Ethiopia, South Africa, para maging consultant sa kanilang tinatawag Technical Vocational Education. Tinuring ko sarili ko OFW kami mag-asawa dalawa nagpunta roon sa South Africa. Tapos pagkarating ng 2010, umuwi kami pareho. Ang aking may bahay ang nagsabi siya daw babalik, ako naman dito sa Pilipinas. Ngunit maraming challenges para sa akin pag akong maiwan dito sa Pilipinas. Isa na diyan yung ako magiging tatay at nanay sa aming tatlong anak. Tapos diyan po ay nagsimula ngayon ang aking maging responsible. Sinubok siguro ako na maging responsible parent. Hi, ako si Christopher Ramos mula sa Asialink. At ngayong pro tip, pag-uusapan natin ang isang practical na topic, ang loan amortization. At kung paano ito isasama sa financial planning mo. So, ano nga ba ang loan amortization? Ang loan amortization ay ang pagproseso ng pagbabayad ng loan sa pamamagitan ng regular schedule payment. Ang kadalasang hindi alam ng mga borrowers ay ang bawat buwan ng bayad o amortization ay may dalawang bahagi. Una, ang principal. Yun ang mismong halagang inutang mo. Pangalawa, ay ang interest. Ito naman ay yung bayad sa paghiram ng pera or loan. Sa simula ng loan, mas malaking bahagi ng amortization ay napupunta sa interest. At mas maliit ang napupunta sa principal. Pero habang tumatagal, mas lumalaki na ang nababawas sa principal amortization mo. Kaya mahalagang maintindihan mo kung saan napupunta ang amortization bawat buwan at kung bakit napaka-importante ng consistency. Hindi lang ito tungkol sa numbers. Ito ay tungkol sa ownership. Ibig sabihin ay dapat control at responsibilidad mo ang iyong loan para magkaroon ng good credit standing. Ang buhay OFW talaga ay pag mahina ang loob mo ay tatalunin ka ng homesick. Pero kung ang nasa likod kung nasa utak mo ay para sa pamilya, ang utak mo para sa ika-aayos ng buhay, yun ang magiging tawag natin, magiging susundan mo para ikaw magtagumpay bilang OFW. Yung pagkapunta namin sa Ethiopia, Africa bilang OFW, nag-grab ko yung opportunity dahil mayroon kami kaibigan na taga Marikina na siya nagsabi, Mr. and Mrs. Docena, pwede ba kayo mag-apply sa bilang isang consultant sa abroad sa Ethiopia, Africa para ayusin yung kanilang tinatawag Technical Vocational Education Program. Actually, nung mag-OFW kami, nasa 2009 yun, mga anak ko ay kasalukuyan nag-aaral. Isa pa rin siguro yan kung bakit nag-grab namin yung opportunity dahil lang na dalawa nagsasabay kolehiyo. Hindi na nagtatagpo yung sweldo namin sa kita sa pagtuturo sa kaya nga tinatawag natin yan nangingibang bansa ang mga professional dahil sa pangailangan ng pag-aaral. Ay again, mga ka-Asialink, pinag-uusapan natin ang loan amortization. At ngayon naman, pag-usapan natin ang planning.
Paano magplano ng pagbabayad ng loan amortization? Ang monthly amortization ay dapat hindi nakakagulat. Dito, papasok ang tamang financial habits. Number 1. I-treat ang amortization tulad ng ibang essential bills. Isama ito sa budget katulad ng bayad sa rent o kuryente. Dapat bayaran on time, every time. Pagkalabas pa lang ng loan, isama mo agad ito sa monthly amortization mo. Number 2. Alamin ang eksaktong halaga at due date. Bago pumirma sa loan agreement, i-double check ang amortization schedule. Dito makikita kung magkano ang babayaran buwan-buwan, ilang buwan ang duration ng loan, at kailan ang last payment. Gamitin ito bilang financial roadmap para sa maayos na pagbabudget at pag-iipon. Pangatlo, maganda ng caution o extra budget. Huwag isakto ang budget. Magtabi ng extra buwan-buwan para magamit kung sakaling may emergency. Minsan, ang maliit na budget na yan, lifesaver talaga. Pang-apat, kung may problema, huwag mahihiyang magtanong. Kung sa tingin ay nahihirapang magbayad, makipag-usap o magtanong agad sa loan officer. Dito sa AsiaLink, mahalaga sa amin ang transparency. Maaari kaming magbigay ng suggestion na makakatulong sa inyo. Paalala, pagdating sa loans, knowledge at preparation ang tunay na susi. Ako si Christopher Ramos, hanggang sa mga susunod na pro tip para sa mas maayos sa financial planning at future nyo. Meron po akong sasakyan, sabi ko, bakit nga ba hindi ko gamitin itong aking puhunan na ito? Nasimulan ko na ito, napaayos ko na, bibili pa po ng mga equipment, wala po pambili, and that is why yun po ang nagbunsod sa akin na lumapit sa AsiaLink. Ang competition kasi sa milk tea, bagamat ito yung napapanahon, nag-ulputan, naglabasan diyan yung maraming pero ang akin lang nakakalamang mayroon ako pwesto. Pagbago ka pa lamang at halos di mo masasabi na agad ma-achieve mo. Pero unti-unti nakikita ko padami ng padami ang akin customer. Ang isang nakaka-proud riyan ay yung amin na ipon na pera ay nakakabili kami ng lupa. Para din sa mga bata yan. Nakaka-proud dahil na pinag-iayaman yung pinaghihirapan. Madalit salita na sinusuportahan nila ko, kami mag-asawa sa aming mga plano in terms sa business. Actually ay natutuwa po ako dahil lang lahat ng miyembro ng pamilya magbuhat sa akin may bahay hanggang sa akin apo, supportive sila sa negosyo. Yung hirap kasi yung sinasabi, yung takot lang yun sa sarili. Kaya tandaan lang po natin, ang buhay natin ay naharap tayo sa 3 letter C. You have to catch up the chances to change your life. At ayan mga ka-AsiaLink, isang kwento ng tagumpay at pagbabalik ang ating natunghayan dito sa AsiaLink TV. Maraming salamat kay Mr. Artemio Cebreiros mula sa pagiging guro abroad hanggang sa pagiging negosyante dito sa Pinas. Pinatunayan niyang posible ang bagong simula basta may sipag, plano at puso. Mga ka-AsiaLink, tandaan, kahit saan ka man magsimula o gaano man kalayo ang narating mo, maaari kang umuwi at magsimula ulit sa sariling paraan. Ako po si Leia Yap, your host, at ito ang AsiaLink TV. Hanggang sa susunod, tuloy lang tayo sa pangarap. Kita-kits mga ka-AsiaLink!